ito, nakikita natin sa relationship na bumabawi ito mga kapiksi. Kung kayo ay merong partner o specific person guys, pwedeng matatapos yung ito guys, yung tough cycle ng relationship nyo. So let's say for example, baka aaway kayo ng person mo, baka may mga arguments kayo, mga issues na hindi na-resolve guys, no? So this time around, nakikita natin or nararamdaman natin na maaaring matapos yung mga arguments nyo, okay? And maaari itong parang marikindle ba, magkaroon kayo ng pag-uusap na masinsinan, heart to. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong February to March para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating New Moon mga kapiksi ay sa February 27, ngayong February. Tapos yung next na New Moon naman natin ay sa March 29 guys, or February 28 yata. So, ang reading na to ay para sa period na yan mga kapiksi. And yeah, so unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga moon messages para sa inyo. So we have here the end of a tough cycle approaches. So ibig sabihin nito guys, malapit nang matapos or natatapos na yung mga mahirap na cycle sa buhay nyo, yung mga matinding pagsubok, bighati, challenges guys. So it's going to end very very soon mga kapiksi. So kapit lang guys no sa mga kapiksi natin na talagang merong kasalukuyang pinagdadaanan na pagsubok mga kapiksi. Hindi naman yan permanente, no? Yan ay dumadaan lang sa ating buhay and malalampasan din natin yan. So if ever man na nakaka-experience kayo mga kapiksi, sabihin nyo lang, this too shall pass. Lilipas din ito, okay? And kapag lumipas yan mga kapiksi, magiging okay din ang lahat para sa inyo guys, okay? Attune to the moon guys, release, control, and trust the universe. So i-let go natin mga kapiksi, no? Wag natin kontrolin yung mga bagay-bagay sa ating physical reality kasi hindi naman natin yan control. I-declare lang natin kay universe kung ano yung mga nais natin, kung ano yung mga hinaing natin, and hayaan natin si universe to do the magic for you regarding sa inyong mga manifestation, okay? A professional project may be ending now. So baka may mga proyekto kayo mga kapiksi, no? So maaari na siyang matapos, ma-meet yung mga deadline, ganyan. Yeah. Admit if you have been overly hard-headed or hard-nosed. Aminin nyo guys kung naging matigas yung ulo nyo mga kapiksi, okay? Sometimes kasi alam nyo yun, yung katigasan ng ulo natin yun yung nagiging dahilan kung bakit nabablock yung kaligayahan sa buhay natin kasi may mga bagay na pinipilit tayo na akala natin yun yung magpapasaya sa atin, when in fact kapag we learn to let go, no, and trust the universe na ibibigay sa'yo yung tama na para sa'yo, mas ibang klase yung joy na ibabalik sa inyo mga kapiksi, okay? Find a balance between your personal and private life. So hindi kailangan guys balance din, no, yung ating personal lives and private lives natin or yung sinishare natin, ganyan. So there should always be a filter, no, or boundaries. Let's say for example, although bahala naman kayo dahil malalaki na kayo, di ba? Pero let's say for example, nasa social media ka, kung gusto mong ilabas lahat, ilabas mo, bahala ka. Kanya-kanyang trip yan, no? Pero dapat meron pa ring definition ng private. Kumbaga meron ka pa ring itago para sa sarili mo. Nagets nyo ba mga kapiksi? And it's time to stop fearing the worst. Huwag kayong matakot mga kapiksi. You have to let go of fear and learn to trust the universe guys, para mas maging ma-okay ang lahat para sa inyo. Mas maging madali yung pagdadala ng buhay mga kapiksi. Only if we trust the universe can we get our full satisfaction pagdating sa ating manifestation guys, okay? Alright.
So, comment down below, Aries, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin guys yung mga ganap sa inyo ngayong new moon season. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, sa lahat ng interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito Aries, kayo ay represent ng Queen of Wands. Ito yung ating moon energy guys. So medyo may pagka-negative yung ating nakuha sa inyo mga kapiksi. Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So for some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an air sign. Ito mga kapiksi, this is the energy of tawag dito, betrayal guys, no? So mag-ingat kayo kasi maaring sumakit yung ulo nyo ngayong new moon season, mga kapiksi, especially pagdating sa pera. Ito guys, kumbaga mag-ingat kayo sa mga pinag-i-invest nyo, mag-ingat kayo sa mga pinaglalagakan nyo ng pera guys, kasi parang imbis na mag-gain yung pera nyo, losses ang bumalik sa inyo. Pag sinabing losses, pagkalugi. So kailangan maging conservative kayo guys, no, sa mga risks. Yung mga risks appetite, no, ibig sabihin mag-minor kayo. It's okay to invest mga kapiksi as long as alam nyo yung ginagawa nyo, meron kayong sapat na kaalaman, no, and gumagawa kayo ng parang due diligence ba, ibig sabihin talagang sinusuri nyo mabuti yung kumpanya, yung pinapasok nyo, di ba, bago kayo maglagay ng pera doon. Kasi kung hindi nyo yung ginagawa mga kapiksi, pwede kayo mabiktima ng scam and pagloloko, and ito yung magiging very disappointing sa inyo guys, to the point na parang hindi kayo masyadong makakatulog sa gabi kasi iisipin nyo to ng iisipin dahil sa mga losses nyo. Ito guys, na huwag kayong magpadalos-dalos sa mga pagdedesisyon nyo. Kailangan pag-isipan yung bawat hakbang, yung bawat galaw nyo mga kapiksi, para hindi kayo magsisi sa huli. Timbangin palagi yung mga consequences guys, no? Kailangan matuto kayong magtimbang ng mga pros and cons, and mas mainam din kung magkukonsulta kayo ng mga expert, no? Mga eksperto guys, yung mga may experience na, may mga tamang kaalaman, mga kapiksi. Magbasa kayo ng mga forums, di ba? Mag-join kayo sa mga groups, ganyan, dun sa mga you have to help yourself na talagang hanapin yung mga taong makakasagot sa inyo mga kapiksi. Huwag kayong basta-basta magpadala sa alam nyo yun, bugso ng damdamin bago magdesisyon, para hindi kayo mapahamak, maiwasan yung pagka-scam and pagkalugi nyo guys. So ito'y babala, Aries, no? Ito'y babala na mag-ingat sa mga pinaglalagakan ng pera para hindi kayo ma-scam or maloko guys, okay? So what else? Tingnan pa natin. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Ito naman guys sa relationship, no? Ito nakikita natin sa relationship na bumabawi ito mga kapiksi. Kung kayo ay merong partner o specific person guys, pwedeng matatapos yung ito guys, yung tough cycle ng relationship nyo. So let's say for example, baka aaway kayo ng person mo, baka may mga arguments kayo, mga issues na hindi nare-resolve guys, no? So
this time around, nakikita natin or nararamdaman natin na maaaring matapos yung mga arguments nyo, okay? And maaari itong parang marikindle ba, magkaroon kayo ng pag-uusap na masinsinan, heart-to-heart conversation. Actually, yung person mo, siya yung mag-i-initiate na mag-sorry sa'yo. Or kahit ikaw yung mag-initiate, mga kapiksi, pero itong person na to, susuko ito. Guys, no, susuko ito sa inyo. And, aakuin nyo yung mga kasalanan. And, maaari magkaroon ng forgiveness and maaaring marikindle yung relationship nyo para sa mas maayos and mas matiwasay na pagsasama. So, recovery ito para sa relationship, mga kapiksi. So, again, of course, syempre guys, depende yun sa inyo kung gusto nyo pang maka-recover sa relationship nyo or gusto nyo na lang matapos, diba? And, as long as hindi pa kayo nag-give up, guys, kasi nasa sa inyo yun depende yun sa inyo kung gusto nyo pang ipagpatuloy yung relasyon. Kapag gusto nyo maging harmonious yung relationship nyo, it will take a lot of work and effort. Pero hanggang hindi pa kayo bumibitaw, pwedeng maayos. Pero the moment na nag-game over na kayo, ayoko na, tapos na, wala na, it's over. Kasi ayaw nyo na. Okay? So, yun yung ibig sabihin, mga kapiksi. That's why, pagdating sa love or sa pag-ibig, there's always a second chance, guys. And depende sa inyo kung yung second chance nyo is the same person or no person. Kayo yung magdidiktanan sa sarili nyo. Alright? Okay, so ito guys, i-mind nyo ito kasi yung sa second part maganda sa love, no? So ito, love, mind, harmonious relationship, mind, love, mind, apologies, mind, relationship recovery, yan. So yan yung mga i-mind nyo sa comment section kasi yan yung mga positive energies na nakita natin para sa inyo, Aries. Okay? So, for more, comment down below guys if naka-resonate kayo for more tarot readings. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.